Hello, hello. Hello, Renzo. Kumusta ang pag-aaral? Hi, Wendy. Hello, hello. Nakakaloka yung no? Meron chismis na deads na daw si Netanyahu. Pero, wala pa nagko-confirm. Hindi pa kina-confirm ng Israel. Although may mga claims na deads na daw siya. Joey, bet ko yung madami kang kakak sa lahat. Ano? Hindi kita maintindihan? Di pa kasi nagpapakita si kuya mo. Hello, Nix. Ano meron sa Malacanang ngayon? No idea. Ano ba? Ano meron sa Malacanang at high alert daw? Ang tawag dito, parang nag-high alert yata sila dahil akala nila merong malaking rally. Pero parang wala namang nangyaring rally. Wala namang... I think high alert sila pagka na meron silang naririnig na merong malaking mass movement. Ganon. Wala naman. Wala, di ba, meron ba? Meron ba rally today? Kasi yung kakilala kong pulis, ang sabi, na high alert daw sila no Saturday for Sunday. Hello, hello bro, Dennis. Hello, hello. Nakakatuwa yung Japan. Binrot up yung kay Tatay Diggs sa UN Human Rights something. Ano masasabi niyo po dun sa sinabi ng Japan sa UN? Well, it's interesting, no? Actually, maganda yon na merong mga tao sa ibang bansa na pinag-uusapan yung tungkol sa nangyari kay PRRD. Kaya nga, we should not stop talking about it. We should not stop criticizing ICC. Huwag kayong maniwala dun sa akala nyo ba pagka sinraan nyo ang ICC, akala nyo ba pakakawalan nila si PRRD? Well, hindi talaga nila papakawalan si PRRD dahil bayad sila. Binayaran sila ng BBM admin. So, wag kayong matakot na i-criticize ang ICC. Talagang put pressure on them. Kasi, ayan, kung kunwari yan, yung mga tao sa ibang bansa, they also see it. Diba? They also see it. Minsan kasi kahit nakikita ng ibang bansa na unfair, kung tahimik ka naman, 'di ba? Kung yung sarili natin mismong bansa, tahimik at hindi naman pumapalag sa ginagawa ng ICC, bakit magsasalita yung ibang bansa, 'di ba? So that is why it is very important that we talk about it. Teka lang ha. Lagay ko lang sa itong kinakain ko. Ayun. So kaya tayo nandito sa Pilipinas, let us not stop talking about how cruel ICC is. Kasi hindi lang naman tayo nakakakita niyan eh. Nakikita rin yan nung iba. Wait lang. Tingnan ko lang mga package ko. Any take po about Risa? Ano bang ginawa ni Risa Ontiveros ngayon na bago? Ano ba?
Para kung take kay Risa, Diyos ko po naman, hindi ko naman siya susuportahan kahit kailan. I mean, diba? Ano man pake natin kay Risa Ontiveros? Hello? Nag-start na akong bumili ng mga ano. Ito may solar lamp. Solar lamp. Ano kaya ito on? Ay, nice. Nice. I like. Nagsa-start na akong bumili ng mga solar kineme, ganyan. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Miss Joy, any takeaways po? Ayun. Meron din akong ganyang ilaw. Hello, Chess Paul. Hello, hello. Ate Joey, naka-DW ka po na watch. Anong DW? Same tayo pati solar power station, sabi ni 31M Budol. Oo. Actually, hindi pa ako nakakabili, pero nag-order na ako ng solar power station. Mahirap na di ba? We need to, act. Daniel Wellington po na wristwatch. Hindi. Ano to? Ang tawag dito, Tissot. Tissot. Hindi naman to super expensive. Parang ito yung isa sa mga pinakamurang Tissot. Ayun. Tapos, this was gifted to me. Nung Christmas. Ganon. Ano lang ako? Ano lang? Swatch lang. Swatch. O di kaya yung libre pag bumili ka. Naalala niyo yung Samsung noon? Kapag bumili ka ng Samsung na, yung S25 ko na Samsung. Isa kong phone. Alternative phone ko yon. Nung binili ko yon, may libreng watch sa Samsung. Ay, ganun lang relo ko. Hindi ako bumibili ng yung for myself. Gagastusan ko yung watch. Hindi. Hanggang swatch lang ako. Mga 5,000, yan. Mga ganun lang. Yung battery-powered fan, yung interchangeable na battery, bili ka din. Oo. Nag-iipon ako, Annalyn, ng mga, ganyan. And I wanted to know kung sulit ba ang binili ko. Tissue. Medyo nalungkot ako dito sa tissue na to. Liit siya. Anyway, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay na din. Tissue paper. Bumili ako ng deodorant, Grace and Glow. Dahil maraming mga nagsasabi na this is life-changing. Char. Totoo kaya yung tutulungan daw ni Trump sa PRRD sa interim release? Well,
Sa akin, kung tutulungan nila, tulungan nila. Hindi ako umaasa. But if it is something that the US is going to do, edi okay, go. Unang-una kayo naman nagpahamak dyan kay PRRD eh. Sa totoo lang. I think they are trying to get on the good side of the Filipino people because alam nila mabantot na si Bongbong Marcos dito eh. 'Di ba? Alam nila mabantot na si Bongbong Marcos sa Pilipinas. So, they want to get at the good side of the Filipino people. So, yeah, it's very likely that they're going to do something like that. It's likely that they're going to parang work on the interim release of PRRD. Pero naman, mga kapwa ko Pilipino, tangina, wag naman kayo magpabola. Hindi yan gagawin ng Amerika. Kung talagang gagawin yan ng Amerika, hindi yan gagawin ng Amerika ng libre. Okay? And if you're going to ask me, if Trump is going to do that, it's because kailangan nila. Okay? Sobrang bad trip na ng mga tao. Sobrang bad trip na ng mga Pilipino kay BBM. Okay? Sobrang bad trip na ng mga Pilipino kay BBM. Bib, yung charger ko nga, paabot. Bib. Yung charger ko na, andun sa andun sa... Hindi yan, yung yung isa. Miss Joey, ano yung binili mong deodorant? Grace and Glow? Di ba parang inano to ni Kitty? May boss charger dito. Dito pala. Pa-open nga ng aircon, babe. Teka lang ha. Galing galaan, Ate Joey. Oo. Galing ako ng galing akong Tagaytay. Naghanap ako ng mga biktima ng EJK. Kumusta po? Kailan kayo papasyal dyan sa Dubai? Naku. Miss Joey, may idea po ba kayo bakit bantay sarado kanina yung Malacanang at saka US Embassy? Oh, may idea ako. Ate Joey, gustong-gusto ko bumoto sa 2028 for VP, pero napapaisip ako, buhay pa kaya ako nun sa nangyayari, sabi ni PJ. Ano ka ba naman? Grabe ka namang magsalita, PJ. Huwag kang ganyan magsalita. Military junta yata. Okay. Teka lang ha. Isa-isa lang muna tayo doon sa mga question. Okay, first, yung tungkol doon sa ano yung nangyayari ngayon. May nakausap kasi akong pulis eh. Ang sabi ng mga pulis, parang naka-alert sila, high-level alert sila, or basta yung mataas na level na alert for yesterday, yung Sunday, naka-high-level alert sila. Ang reason is because may nag-tip daw sa kanila na magkakaroon ng mass rally. Magkakaroon daw ng very, very huge rally kahapon. So talagang super, super high alert sila talaga ng bonggang-bongga kahapon. Pero hindi naman natuloy. So parang feeling ko, baka Chene lang yon. Hindi naman natuloy na merong rally. So that explains kung bakit ang daming pulis, ang daming ay, yung mga nakausap rin akong pulis eh. Sabi ng mga pulis, ano nga daw, parang ang expectation was may rally nung Sunday. May rally nung Sunday na bonggang-bongga. Wala naman. Takot na takot ang admin sa kanilang ginagawa. Miss Joey, okay lang magbigay ng bigas habang may signature campaign ng TKN. Di ba mahaluan ng ibang motive? Well, sana wala na. Hindi naman kailangan magbigay ng bigas. Ayan. Tapos yung pangalawang issue is yung doon sa
about dun sa speech nung Japanese researcher. Okay? Kanina nga sabi ko, that is why it is very, very important to talk about the injustice that was done to PRRD. Okay? Kasi nakikita rin ng ibang citizen nakikita rin ng ibang ng mga tao sa ibang bansa. Yung mga tao sa ibang bansa, they can ask their government to withdraw sa ICC or maggawa sila rin ng panawagan or something like that. We cannot bank on it na gagawin nila yan para sa atin, ganyan-ganyan. But if they do, 'di ba? If they do, malaking tulong 'yon para sa mga pinaglalaban natin. Kaya nga, huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi na huwag niyong inaaway ang ICC kasi hindi yan nakakatulong kay PRRD. Of course, makakatulong yan. We do not want ICC to continue trying PRRD. There is no reason for PRRD to be in The Hague. ICC is not a fair court. Okay? ICC is not a fair court. So, ganun, parang hindi talaga, wag tayong tumigil. So ngayon, merong Japanese citizen na nagsasalita about sa injustice na ginawa kay PRRD. 'Di ba? So, bongga yun. Joey, pakitignan to. Sabi ni RB. Ano na lang, itag mo na lang ako. Itag mo na lang ako. Try ko i-check. Tungkol saan yan, RB? Though hindi tayo nanghingi ng tulong kung para sa ikabubuti ng matanda, di go. Yeah, correct. Ayun. Kasi when other countries are going to speak about it, ang ano mo diyan, ang dating niyan is hindi lang tayo ang nakakakita ng injustice. Nakikita rin ng iba yung injustice, nakikita rin ng ibang citizen yung injustice. 'Di ba? Bakit mo na? Tatlong, ayusin mo. Wala mang kwenta yan si Kume. Pinapalutang ng bilyonaryo yung third force, tatalo kay VP. Ang weird lang na Israeli yung nagsasalita. Well, you know. CIA yan. Alam naman natin kung sino nang gugulo sa mundo, di ba? Japan is one of the biggest contributors sa ICC, Kitoy. Correct. Japan is one of the biggest contributor. So, kumbaga, parang, kaya nga huwag tayong tumigil Huwag tayong tumigil magsalita. Huwag tayong tumigil na mag-initiate ng conversation. So that, other countries will also, if they see our plight, and they see na meron tayong point, diba, they talk about it also, diba? They talk about it also. When they talk about this kind of issue, it legitimizes the issues we are raising. Ganyan. So apparently, yung nagsalita daw na Japanese researcher sa isang UN meeting. But I have to parang set your expectations. Yung meeting na yun is not really a high level meeting Ganun. So parang he was accommodated and was given an opportunity to say his piece about some human rights issue, ganyan-ganyan. So parang hindi naman talaga siya super high level meeting. Nevertheless, since yung kanyang space and time sa isang UN meeting ay ginamit niya para kay PRRD, maraming salamat.
'Diba? May content creator sa TikTok nag-celebrate ng 1 year ni PRRD. Tapos sabi niya, never. Si ano yan? RJ Garcia. Rolly James Garcia. Tarantado talaga, mukhang pera yan. Mukha talaga siyang ano. Miss Joey, tingin mo posible po ba na maging VP si Sarah Arthur? Hindi ko alam. Anong waffle po yan? Anong waffle to? Stroop waffles. Stroop waffles. Sarap. Is good. Ate Joey, napag-usapan namin ni John Writer last week about Israeli na guest ng BNC. Will share it, sabi ni Neo. O, yun nga yata yung, yung third force ko, no? Propaganda yan. And if it is something that is related to Israel, we have to be very, very careful. We really have to be very, very careful. As in. Babe, sorry. Last na lang. Paabot mo isa kong phone. Ayun. Okay. So, pangatlong issue, yung, ang tawag dito, yung, kung yung kay Trump, kung yung, i-work out daw, meron daw talks si Trump na gustong ipaayos yung asylum for PRRD. So, basically, that's interim release, no, for PRRD. Ganyan. Okay, kagaya na sinasabi ko kanina, okay, we have to be very, very careful sa mga ganyang galawan ng US. Alam mo naman ng US are not doing things out of altruism. Hindi nila ginagawa ang mga bagay-bagay just because yun yung tamang gawin. Ginagawa nila ang mga bagay-bagay because meron silang pakinabang dyan. Okay, now, I do not know how true or how reliable yung sinabi ng isang TikTok, Twitter account, X account, na nagsasabi na wino-workout daw ito ng Trump administration. Okay, but let us assume it is true. Okay? Let us assume it is true. Let us assume that Trump is trying to work out the asylum of a former Brazilian president and PRRD. Sa Philippine context, painit ng painit yung war sa Middle East. And the behavior of the US now is trying to consolidate as many allies as possible. Okay? In the Philippines, the best way you can get the Filipino support is if you are going to align with the Duterte. If you want an immediate public clamor, public support, all you need to do is to align with a Duterte. Okay? So, bakit nila gusto na merong public support? Bakit gusto ng Amerika na magkaroon sila ng public support? At bakit nila gagawin yan kay PRRD? 'Di ba? Kasi kung sa totoo lang, kung ang US ay talagang makatao, ba't naghintay pa sila ng 1 taon? 'Di ba, para gawin yan? Of course, they are doing it because, number one, most probably, they wanted public support. The US wanted public support. Okay. And I think it has something to do with the war in the Middle East. Okay? And probably because they wanted to use the Philippines as a launching pad for whatever. I don't know. But my guts are telling me na kaya nila ginagawa yan because baka gusto nila tayong gawing gas station, ganyan, lilipad for the launches or something like that. 'Di ba? And we are not going to be angry kasi parang hindi, tinulungan naman tayo ng US para mapauwi si PRRD. So you have to be very, very careful. You have to be very, very careful. If they're going to release PRRD, well, thank you. Tangina, you owe that to us. Dapat yan, nung unang-una pa lang, ginawa nyo na yan eh.
'Diba? But it doesn't mean I'm going to support the US for whatever they're going to do to the Philippines moving forward. 'Diba? So sa akin, encourage natin si US kasi capable naman talaga siyang pauwiin si PRRD kung gusto niya eh. 'Di ba? Go ahead, do that. Go ahead, do that. But at the same time, I'd be very, very careful. Kikidnapin si PRRD ulit ng US in disguise of asylum. Correct. Ayun. So, it is something that is not worth celebrating. It is something that we have to reflect quietly and decide on how we are going to approach it moving forward. So, kumbaga parang nagpapahero lang yung Amerika dyan. Diyos ko po, may kapalit yan. Kung gagawin yan ng Amerika, may kapalit yan for sure. And I think right now, where the outcome of the Middle East conflict is not what they expect to be, 'di ba? Nag-aano sila ngayon nagsusulisit sila ngayon ng support sa iba't ibang Nagsusulisit sila ngayon ng support sa iba't ibang mga bansa. And sa Pilipinas, pag nag-start na silang gamitin ng mga EDCA sites dito, 'di ba? US is using PRRD as a chess piece, sabi ni Jerp. Correct. Ayun. So, mag-ingat tayo, huwag tayong magpadala. And, parang do not think that it is about friendship. It is, of course not. Walang pakialam sa atin yung Amerika sa mga ganyan-ganyan. Wow, 8,672 ang kuryente namin. Pag sa FPRRD, abuti ng sakit sa ICC as bedridden, responsibility nila ang pag-alaga sa ospital. Pag si PRRD, abuti ng sakit sa ICC as bedridden, responsibility pa nila ang pag-alaga sa ospital. Ayun. So, yun ang issue ko dyan. Dyan sa, dyan sa mga emerald na yan. Hello, Mono. Ayan. Hi, Ma'am Joey. Hello. Good morning. Ma'am Good Joey, morning. Yeah. nabanggit ko kanina, Ma'am Joey, I would like to apologize sa lahat po ng followers ni Ma'am Joey, no? When I proclaim yung pronouncement ko a couple of days ago regarding do sa 3 million worth na candies. It's my fault po na hindi ko siya I got confused. No, it was a donation. It was a donation worth 3 million pesos na candies. So hindi po yun budget ng OBP talaga. Okay. So dinonate 'yon sa OVP. Hindi 'yon galing Yes, sa Ma'am Joey. hindi 'yon galing sa GAA. Hindi 'yon budget. Hindi 'yon Yes, part yes, ng Ma'am Joey. budget. Yeah. Oo. Yeah, I just want to clarify kasi syempre, Ma'am Joey, hindi naman tayo katulad nung iba Oo. na mag-i-spew lang ng lies para Oo. magkaroon ng ma-push yung narrative nila. It's something na we're trying to avoid kasi we're different from them.
Oo. Like, I'm manning up doon sa mistakes ko. But I Oo. still stand my belief na maraming anomaly yung COA report ni Lenny Robredo from Oo. 2016 until 2022. Mm. And good thing, Ma'am Joey, though, it was like yung pushback talaga nila dito sa information na to is they emphasize na kapag may unmodified opinion ka, only means na malinis ang iyong opisina. And yung notice of disallowance doesn't mean na corrupt ka. So if we're gonna grab their stand and yung pushback nila against sa mga Naglabasan yung, information na to, biglang naging understanding yes, sila Ma'am sa notice Joey. of disallowance. Exactly. Oo. Exactly, Ma'am Joey. So I think that's the positive thing that yung result noong pronouncement ko. But still, I admit, mali ako doon. And I take full responsibility about it. That's good. That's good. Ayun. Ayan. Actually, di ba nasabi ko nga, yung si Edwin Hamora, nung bago nabaliw si Edwin Hamora, ni-review niya yung annual audit report ni Mama Lenny. Tapos, ang conclusion din niya is that there are many expenses that are supposed to be flagged na hindi na flag. Yun din yung niya, yun din yung findings niya noon, yung take niya noon. But dati pa yan nung parang medyo reasonable pa si Edwin Hamora. Nung hindi pa siya baliw. Ayan. Tapos ngayon baliw na baliw siya, litong-lito siya. Litong-lito siya kung bakit daw nandun yung GR number ni sa petition namin. Ginrab lang daw ang petition ni Baste. Parang putang ina, pakatanga naman ito. Diyos ko. But anyway, wag natin siya i-correct. Hayaan natin siya maging tanga. At hayaan natin siya maging katawa-tawa. Ayan. Walang magko-correct kay Edwin Hamora. Okay? Ayan. Hayaan nyo siyang maging tanga. Hayaan siyang magngangangak. Yeah, Ma'am Joy, address ko lang yung sabi ni 31M Budol, no? Yes, I agree. Meron pa rin mga questionable, especially yung hindi properly documented yung mga beneficiaries ng Angat Buhay na program ni Lenny. So those things doesn't change. Na-miss ko lang talaga yung sa Candies, which I really apologize. No? Hindi yan ang intent ko talaga na magkaroon ng fake. It's not Ibig actually sabihin, fake kasi 3 nandun naman yun. million worth of Misinterpretation lang. ano yun? 3 million worth of candy in kind Three- ba yung donation or in cash? Indonesian lang, Ma'am Joey. But nakalagay ba kung donation yung in kind or donation in cash? Wait, Ma'am Joey, open ko lang. Kasi kung donation in cash, tapos pinambili ng candy, kailangan pa rin nilang i-justify yun sa COA. Kasi when a donation is given to a government office, it is a public fund. So therefore, kailangan po rin siyang ma-audit at pumasa sa audit standard ng COA. If it is a donation in kind, ayun. So kailangan lang nilang sabihin kung paano nila distribute yun. Ganon. Ayan, sige hayaan muna natin maghanap si Mono ng kanyang hinahanap. So ano pa ba yung ibang question? Ayun, so I think yun yung yun yung mga main thing na I wanted to talk about. Sorry. In kind po. In kind. Yeah. Okay. So 3 million pesos worth of candies in kind. Yes, Ma'am Joey. Oo. So ibig sabihin kapag i-audit yan, ang sasabihin lang nila kung paano nila dinistribute. Ganon. Paano nila dinistribute yan? Paano nila sino na yung pinagbigyan nila, mga beneficiary, anong programa, yung mga ganong hs balungos. Ayan. Madali na lang yun. Madali lang naman nila i-kenet yan kung paano nila kung paano nila dinistribute yung mga ganyang Kembot. Yeah, Ma'am Joey. So, again, guys, apologies, especially yung mga followers ni Ma'am Joey, no? I really apologize dun sa mistakes. It's okay. moving Ang importante na linawan. Ang importante na clarify. Ayan. Sabi ni Ansari Yeah, CBR, yes, nabasa ko din yan in kind. May time gap kasi yung receipt versus distribution. Sabi ni Ansari CBR. But still, Monoclista brought a big point. Sabi ni Ansari, yeah, I think so. I think so too. Oo.
Um, Alam mo, Ma'am Joey, natatawa ako kasi yung pushback nila, it's the same pushback that we were using against mm-mm. unmodified opinion and defending the unmodified opinion and explaining the notice of disallowance. Yun ang As in maganda. Yun ang same. kunin ninyo. Yun ang, mag-content ka na sabi mo, yes, I correct myself, ganyan, ganyan, Actually, Ma'am Joey, but let us focus on your na-content ko na. defenses, di ba? Yeah, na-content ko na siya, Ma'am Joey. Content Na-content ko mo na. na. Okay, okay. Yeah. That's nice. Oo. That's nice. Ayun. Hello, Mix TVJ. Hello, hello. Ayan. So, yun ang So ano. yun lang po, Ma'am Joey. Maraming salamat, Ma'am Joey, ha. Pasensya na ulit. I really do apologize. It's okay, it's okay. Thank you for clarifying. Yun naman ang importante, no, clarify. Ayan, we man up doon sa doon sa information and it's clarified. So that's ano no, that's good enough, 'di ba? Ayan. Okay. Ayun. Ano pa ba? Ano pa bang gusto kong i-chika? Actually, yun lang yung gusto ko i-chika today. So, mag-ingat kayo. Yung Israeli and third force na yan. Yung third force na yan na tinutukoy. At bakit Israeli kinembot yung nag-aano. Mag-ingat kayo dyan. Ay, ang Israel, sa totoo lang, napakagaling sa propaganda ng Israel. Napakagaling nila sa propaganda. It's like the US, but 10 times. Ayun. Yung speech ng Japan, Madam Joey, they want to push Zionist agenda dito, sabi ni Kitoy. I think so. So we have to be very, very careful. Ayan. Teka, sige nga, pakinggan nga natin. Actually, hindi ko pa napapakinggan ng buo yung sinabi ng Japanese eh. Although shinare ko na siya, pero pakinggan natin. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lord Oligo to tell the 80 years old former president of the Philippines who bravely fought illegal drugs to protect millions has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the long statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ayun. Yeah. I'm very, very grateful for that Japanese activist. 'Di ba? Very, very very apt. May response din ng Philippine representative sabi ni Darpost. Ayan, ano sabi ng Filipino representative Gear? Ayan. Hello, Neo. Hello po. Ay, sorry. Hello, Neo. Ayun. Hello po. Ayan, hello. Ayun. Ayun nga yung na-mention ko yung about dun kay yung ngayon sa Israeli na Bali kasi last month, nakita ko na tong interview niya kasi February to eh. Yung interview niya before dun sa Billionaire News. So, search niyo sa YouTube yung sa mga curious dun sa comment section. Search niya lang dun sa YouTube yung Billionaire News na third force nga yun. Aaron Shaviv yung pangalan nung individual na yun. Founder and CEO siya ng Vantage Influence, which is
ito yung Dubai-based na intelligence company. Parang ang background ng company niya is providing strategic solutions with organizations and companies din siguro. Tapos But political PR firm strategy. siya. PR Most firm likely siya. PR firm or parang security intelligence somewhere between those Yeah, strategic, Yeah. triangular, ano yan, yung business solutions, keme-keme. Parang ganun. Yan. Parang more corporate with some touch of parang political strategy, ganun. So, kumbaga So, it is marami actually a silang, sophisticated PR firm. yes, para siyang, talagang marami silang clients all over abroad. I heard the Vantage Point before Yeah, narinig ko na rin yan before do sa live niya, like previous last year or last year, parang ganun. Tapos ito kasi, ang weird lang, nung una hindi ko napansin kasi nung last month to, parang medyo tumaas lang yung kilay ko. Pero hindi ko pinansin kasi parang, wala naman yan, parang tingin ko parang, wala lang yan, ano lang yan parang, pautot lang nila or parang pauso lang nila yan na hindi naman yan talaga kaagat Kasi sino naman magta-third force, kumbaga in a logical setting, di ba? Parang, sino Ito naman siya, Neo, Oo. Vantage Influence is a top-tier global political risk and advisory firm. So, in short, this is PR. Yep. This Tapos, is PR firm. tinignan ko rin yung, hinahanap ko yung mga like previous clients niya, like yung kung sino yung mga naka-work niya before. And then parang involved din ata siya sa campaign ni BB sa sa parang political campaign ni BB. And then involved din siya sa parang political campaign sa US. So kumbaga meron talaga siyang he previously worked with BB Netanyahu noon. So kumbaga may close work relationship with that person. So kumbaga parang medyo red flag siya para sa akin Kasi kung titignan mo yung timing ng paglabas niya out of nowhere. Ando doon siya sa bilyonaryo. 2026. Pakinggan natin yung, pakinggan natin niyo yung interview. Nahanap ko yung video Ayan. Duterte ang magtutuos sa 2028. Ayon sa isang world-renowned political strategist, ang patuloy na bangayan ng dalawang higanteng dinastiya posibleng maging daan para sa pagsibol ng third force. Yan ang exclusive agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Ang dalawang political dynasty raw ng mga Marcos at Duterte ang huhugis sa politika sa darating na 2028 elections. Ayon yan sa kilalang international political strategist na si Aaron Shaviv. Pero sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, hindi niya isinantabi ang posibilidad na magkaroon ng third force, lalo na kung nakatutok lang sa bangayan ang dalawang kampo. Marcos and Duterte, I think these are today the defining dynasties. I also think because of the dynamic between the two, there's an opportunity for a third force to really rise in 2028. If the two sides are focused on each other, and they lose sight of what's really important to the voters, I think that's a platform, a healthy platform, for a third force to rise and to make a real dent in 2028. Isa rin anya sa mga huhubog sa magiging takbo ng halalan sa 2028 ay ang pagtugon ng administrasyon ni PBBM sa flood control scandal. I think the government today has a chance to take responsibility and take very decisive action. If it does, it maybe, be able to put this issue to the side before 2028. But if it hesitates, and if it doesn't take care of this situation and doesn't remedy it, they may very well find this as a defining issue of 2028. Dagdag ni Shaviv, may mga bagay din na malaki ang magiging impluwensya kung sino ang mangungunang kandidato sa 2028. Picking a good VP candidate would be crucial, and corruption and transparency. I think those are the main issues that really have to be addressed. At sa mga gustong tumakbo bilang Pangulo o Pangalawang Pangulo, dapat anya ay ngayon pa lang naghahanda na sila.
I think what's definitely true is that the 2028 elections are being shaped today. So in fact, if you're a senior candidate who's thinking about running in 2028, if you haven't started your campaign already, then you're too late. Kilala si Shaviv bilang tagapagpayo sa mga presidente at prime ministers at bahagi ng pagpanalo ng mahigit 20 heads of state sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama na rito si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Okay. I think I know now. Okay. Sige. Sige. Wait lang. Number one, I think they're looking for a client. Yeah. Ato They're looking nga, for a client. ito nga Miss Joey, kasi I was looking who are their previous clients dito sa Pilipinas before. And wala akong mahanap. Tapos, I was looking if meron ba silang local partner or did they have history of working in the Philippines before, prior to this, prior to 2025 election or previous elections or previous years, wala. Ngayon lang lumitaw to Naghahanap sila ng client. Feeling ko, kasi, what are you doing here kung wala ka namang local partner to operate? Kasi hindi ka naman pwede mag-ooperate dito nang wala kang local partner dito, kasi 'di ba parang ang patakaran natin ni 60-40, kung mag-business ka, mag-operate ka dito, kailangan may parang Pagka-PR share. firm yata may required na Philippine equity. 'Di ba? Pag PR firm. Pero ang weird kasi, kung PR firm ka, most likely parang may pagka-outsource yung dating nung business mo. Or kumbaga parang at least kahit papaano may mga parts ka dun sa business mo na outsource. Ang hinahanap ko, meron ba silang like people who are like employed here, or meron ba silang working relations with anybody dito na private Pero entity? alam mo, ano yan, Neo, yung mga ganyang questions, it will only matter if ang kanilang kliyente ay putyo-putyo. It will not matter if ang client nila Malacanang. Yun nga eh. Yun nga ang iniisip ko, kasi sabi ko, Oh, 'di ba? what if they're cooking something we don't know? Probably they do, no? Kasi okay, first yung pinakamalinis na sagot diyan is I think they are looking for a client here in the Philippines. Kung sakali naman na meron na silang kliyente. Kung sakali naman na meron na silang kliyente. Sino ba ang nangangailangan ng PR firm? Hindi naman si Inday Sara. Hindi. So, kalaban ni Inday Sara. So, it's probably one of those people na very aligned sa US, very aligned sa, gusto ng US. Kasi, alam mo naman, ang US at Israel, they're fucking each other. So, they are one and the same to many extents. So, probably, naghahanap yan ng client. Or kung meron yang client, ang kliyente niyan is someone who is aligned doon sa ganong klaseng kembot. Yung kakailanganin mo ng expertise ng someone like Vantage Intelligence. So, let us say na ang kliyente naman na talaga nila, Malacanang naman na talaga ang kliyente nila. From the very, very Factor start. din dyan, Miss Joey, yung budget eh. So, hindi ka naman pwede kumuha ng ganong kalaking firm kung wala kang budget. Eh, sino bang may hawak ng malaking pera ngayon? Yun pa yung isa. Yan pa yung isang clue dyan. 'Di ba? So, kumbaga, parang, you firm that big is, can only get few clients. Sino lang ba yung maraming pera dito sa Pilipinas? Hindi, may mga maleta. Oo. Diba? And I don't think they are the ones who are going to get a client na putyo-putyo na yung mga kaya yung mga 60-40, yung mga Filipino partners, yung mga ganyan, hindi yan problema pag Malacanang ang kliyente mo. Sa bagay. Diba? Hindi yan issue for them. I think ang istorya dito is they probably have a client already. Feeling ko rin. Kasi hindi naman sila pupunta dito kung wala silang business eh. Kasi parang, Tsaka, concern, naano ko rin. may isa pang interest kasi. Alam mo naman, magkakampi ang, di ba, ang client niya na sinabi, si Netanyahu. Di ba? So parang from there,
it's still it's still a very very it is still very speculative. Pero kung ang pinagmamalaki mong kliyente ay si Netanyahu, di ibig sabihin somehow aligned ka diyan, 'di ba? Somehow aligned ka diyan. Kasi kung si Netanyahu binayaran ka and ang gusto ni Netanyahu is to align the perception sa kanya, and di ba may expansionist goal naman talaga to si Netanyahu sa Middle East. Definitely, kasama sa magiging agenda mo is to be perceived a certain way sa ibang bansa din na tinitingnan nyo as kapaki-pakinabang sa interest nyo. And that is the Philippines. Diba? So, kumbaga parang yung it is highly speculative, but it is something that really makes sense. Kumbaga parang if you are a business person, matatahi-tahi mo na if you're going to put one and one together, it makes sense na pupunta sila dito sa Pilipinas, mangingliyente sila. Probably, di ba? Probably, baka nga inutos pa yan ng mga powers that be sa iba yung dagat, di ba? Hindi natin alam, pero it makes so much sense kasi Inday Sara doesn't need vantage intelligence. Ang mga Kasi kailangan mataas ang lang, rating niya eh. oo, ang mga kailangan lang niyan, yung talunan. Yung naghahabol. Diba? Yung talunan, yung naghahabol ang nangangailangan dyan. Pagkatapos, ayun nga, pagkatapos ang dati yung kliyente, si Netanyahu, padala Tsaka, kayo, di ba? Padala kayo to add dyan. that na lang, to add that din, Miss Joey, yung, kasi, una ko tong shinare kay John Reiter, tapos nag-reply siya, sabi niya, meron daw siyang Israeli boss before, and then yun nga, ganyan nga daw talaga yung nature ng mga companies and businesses nila, mostly related sa security intelligence. Sabi niya, and yun nga, sabi rin niya, hindi daw siya magugulat if that person is a part of Mossad. Oo. Tapos, yung tinignan ko rin, nag-search din ako kung ano ba yung parang deeper reason behind sa Bakit ka kukunin ni Netanyahu? Hindi ka kukunin ni Netanyahu, hindi ka Mossad. Oo. May, kumbaga, kinalkal ko din, like, ano kaya yung parang deeper reason with him coming into the Philippines. Yun nga, parang, dahil nga to sa unique... Ginawa ng Amerika na they want Philippines to be perpetually in good graces of Filipino people, especially kapag kailangan nila tayong gahasain, we would be a willing victim for them. So probably they're just trying to enter the Filipino psyche through this. So but I think the intention here is very very peculiar, no? Kasi sinasabi third force na kailangan natin ng third force. Yung nag-i-introduce sila ng bagong concept. Narrative. Nag-i-introduce sila ng narrative na may third force, merong ganyan. Take note. The coup attempt, the military junta attempt in the Philippines is actually very very viable. Okay? At ang chismis sa kaparangan ay talaga namang meron naman talagang mga grupong ng uniformado na gustong-gusto talagang kunin ang Pilipinas. Oo. Ganon. So, kumbaga parang paano kung yan yung kanilang i-prop up na parang pag pinili kasi po pwedeng alam nila talo na si Bongbong there's no way Bongbong Marcos is going to win the 2028 election or kahit sino pang i-endorse niya or kahit sinong yellow or kahit sinong pink, it's going to be Inday Sara all the way. So you have to present a viable option na bakit pa kasi kayo magkakamali na pumili between Marcos and Duterte? Pwede naman ito. Yun diba? Nga. Pwede naman ito. Hindi traditional, hindi ganyan-ganyan. But, diba? But, a group of people who are trained to kinambular, ganyan-ganyan. So, we have to be very, very vigilant about this. Kasi, nag-i-introduce na sila ng bagong narrative Nag-i-introduce na sila ng, So, yun nga, Miss Joey, speaking to that, sabi nga rin ni Jan, nung sa live niya kahapon, yun nga, parang narinig nga rin daw niya ulit yung tungkol yung word na third force kay Corina Sanchez. So, parang, yung nga parang,
alam mo yung galawan Niluluto ng nila yung mainstream media na niluluto inuulit-ulit yung nila kudeta. yung term na third force. So, kumbaga parang I would expect in the coming months, in the coming weeks, or siguro in the coming years before 2028, baka paingayin nila yung narrative ng third force. So, kumbaga alam na natin at least, meron na tayong idea where it came from. Parang ganun. Oo. And ano yan? Ang tawag dito? Siguro parang tingin ko baka hindi pa rin nila alam kung gaano ka-viable yung plano nila eh. Kung mag-election or whatever, ganyan-ganyan. Pero ang concern nila dyan is, pag nag-escalate yung narrative, Mio, pag nag-escalate yung narrative in the coming days, alam na natin related yan doon sa Middle East. Yun nga eh. Yun. So pag nag-escalate yan, kasi kagaya nito, may lumalabas rin na issue dun tungkol sa si Trump daw gustong ilakad yung asylum ni Brazilian President at saka ni sa ICC, yung mga ganyan. Parang nakikita ko rin kasi yung angulo dyan yung nangyayari sa Middle East eh. They want us to publicly support maybe Israel and the US in the coming years, because what's happening in the Middle East, it's going to last for it's going to last for years. And we have EDCA sites for a reason. So ngayon, pagka gagamitin na nila, kasi supposedly, hindi naman talaga basis yan eh. Kaso nga lang, pag nag-operate na dyan yung mga Amerikano at nag-ano-ano na, yun, unconstitutional yun. Kasi supposedly, hindi kayo po pwede magkaroon ng basis dito. But ang isang kakaharapin nila dyan na malaking iskandalo is yung agreement ng mga Pilipino. So therefore, they have to find a way para maging sa good side sila ng mga Pilipino. So they are introducing this concept of third force. They are also trying to float the idea that Trump is going to do something to afford PRRD interim release. And like I said earlier, that is the fastest way for the Americans to be on the good side of the Filipino. Kasi parang magiging hero sila pag napauwi nila si PRRD. Magiging hero sila pagkatapos ngayon i-force nila sa neck ng sa throat ng mga Duterte na kami ang tumulong sa inyo para mapauwi. Ganyan. I-leverage nila yun. Yun ang nila. But I trust PRRD on this. Tingin ko hindi basta-basta papauto si PRRD dyan eh. Alam mo, sa totoo lang, fearless forecast, kung yung Amerika ang magsasabi, pauwi niya yan, baby. Hindi yan papayag si PRRD ng ganun-ganun lang. Babanat at babanat yan. Pauwi niyo ako pagkatapos anong gagawin niyo sa bansa ko? Magsasalita yung matanda na yan eh. Alam niyo naman si PRRD di ba? Alam niyo naman si PRRD. Magsasalita yan ng hindi maganda kung sakasakali. So, ayun. And alam niyo si PRRD nandun na siya sa time ng buhay niya na parang I don't give a fuck. Nothing to lose. Oo. Yun nga. Weird lang talaga kasi high time yung situation outside of the country, and then it as well do sa inside the country, mataas din yung situation. Kumbaga yung pa-timing nung paglitaw ni si paring Aaron, kaya medyo suspicious talaga siya eh. Sobrang weird ng timing niya. So, well, they're trying to introduce certain narratives. That's for sure. Pagkatapos, yan? Kapag nag-escalate yung narrative nila in the coming days. Alam na. Oo. Pag Content na ni nag-escalate Mrs. din yan. Oo. So, alam na natin yan. Kasi di ba nga, ngayon may mga rumor kasi na patay na daw si Satanas. So, ngayon, pero ano pa to yung kumbaga speculative din to yung kung patay na si sabi ni Veronica San Diego, paano natin i-combat yan? Well, we have to focus on our own interest. Pagka ba kunwari pinakawalan nila si PRRD, masaya ka na? Mamahalin mo na ang Amerika? Of course not. Diba? Malamang sila rin yung tumulong dyan kay Bongbong Marcos para mapapunta si PRRD sa Diba? We do not owe anything. Kung papalabasin nila si PRRD, we do not owe anything
from them because it's the right thing to do. 'Di ba? So, wag kayong mag-isip ng utang na loob kung sakali mapalabas si PRRD because of US. 'Di ba? I mean, kung ma-escalate itong propaganda nila, well, we fight it back. Mano-imano. 'Di ba? Yan lang naman ang kaya nating gawin eh. 'Di ba? Na ano natin yung Gusto rin na kasi 'di ba Miss Joey, Oo. yung sa Reuters ba yun yung sa General Dynamics before 'di ba ginawa na nila yun before. So Oo. kumbaga ito it's Ito. something that we are already seeing from afar na eh. Kumbaga we can Correct. smell the bullshit from miles away. Yes. Ganun yung Oo. So, ibig sabihin, we do not accept it. Na parang, ano interest ninyo? Ba't yung ginagawa yan? Let us focus again and again sa kung anong trip nyo. Di ba? Ba't yung trip na tulungan kami? Ano mapapala nyo? biglaan na lang no out of Oo, nowhere. you're not known to be an altruistic country na tumutulong-tulong lang, di ba? Ang galing ng mga ito sa propaganda. O kaya nga dapat maging maingay tayo pagdating dyan. Kaya dapat talaga, huwag tayo mapagod dyan na mag-push back. Kasi, kung aggressive sila, dapat aggressive din tayo mag-push back para hindi tayo matalo ng propaganda. Ayun. So, I wanted to say something pa, Aaron na naalala ko, na-trigger ako doon sa sinabi mo na-trigger yung thoughts ko doon sa isang mong sinabi, pero nakalimutan ko. But anyway, yun muna ang yun ang natin dyan na, tayo, mag-ingat tayo and, wag tayo magpalaro. Ayun. Pag tinulungan nyo kami, thank you, pero walang usapan na makikisali tayo sa goal nila. Correct! Ganyan dapat. 'Di ba? Ganyan dapat. Balik tayo doon kay PRRD. Si PRRD, accepted niya na magiging siya eh. Accepted niya na yung pagpapakamartir niya. And of all people, I think it's PRRD who knows the importance of doing this for the sake of solidifying the Filipino consciousness. Alam niya yung importansya ng ginagawa niya ngayon. So, kung kunwari gawin niya ng Amerika, ka-call out siya ni PRRD. Ka-call out siya ni PRRD ng bonggang-bongga. Tingin ko. Di ba payag yung matanda sa ganun? Di nga nila na-control si PRRD ng presidente. Ito, ngayon pa ba? Diba? Iran media claim deads na daw si Satanas. Ito, yung pala, yung patay na daw si Netanyahu. Kasi, ang tawag dito, ang sabi ng mga ibang mga pundits at saka ng mga political observer, kasi, ang mga badges nila ay ito. Number 1, yung mga anak daw ni Netanyahu, babad daw yan sa babad daw yan sa X, post ng post, tweet ng tweet, ganyan-ganyan. Tapos ngayon daw, ilang days na daw na hindi nagtutweet ang mga anak. Pagkatapos, di hinahanap na nga si Netanyahu, nasaan na siya? Pagkatapos nag-publish nila ng public appearance ni Netanyahu, AI. Kasi biglang nagiging anim yung daliri. Ganon. Tapos nagbablock pag tinatanong saan tatay niya, sabi ni Kitoy, correct. Pagkatapos, parang merong tinamaan na isang intelligence structure sa Iran wherein they believe isa sa mga namatay ay si Netanyahu dahil specifically crowded ng mga mga ambulansya and whatnot yung area na pinagkuhanan ng sa kanya. Tapos nung itong mga nakaraang araw din, nataranta ang Amerika. All of a sudden, si Amerika nagsusulisit na ng support sa iba't ibang mga bansa nagsusulisit na ng support sa iba't ibang bansa. Nakikipag-emergency meeting, ganyan-ganyan. Pagkatapos, their parang foreign secretary or something like that. Who was that? Yung Hegseth? No, hindi si Hegseth. Basta mayroong isang secretary, higher-ranking official, na ini-interview sa mainstream media. Yung sa kalimutan ko. Parang
finance ata ba yun? Something nila. Oo, parang ganon. Pero Ah. ano siya, yung high-ranking official siya eh. Ah. And in the middle of the interview, tumawag ang presidente. Yan, nakita ko yun. At Treasury Secretary, sabi ni Treasury, Momo. ayun. Nasa finance ka. Pagkatapos, syempre ano yun, tawag dito, mainstream media yung nag-i-interview, parang wow, hindi talaga makahintay. So, ibig sabihin, it must be very, very important. Breaking news. Oo, it must be very, very important. Pagkatapos, 10 p.m. yung interview. Natuloy yung interview, alas 12 na ng gabi. Pagkatapos, nung bumalik siya, shaken na. Shaken na yung guy, yung Treasury Secretary. Sobrang shaken na niya. Yung parang, narisalita siya parang, ano kasi, Balisa. Oo, tawag dito, nag-usap kami dahil yung anak ko, mag-i-enlist siya para sa military, yung mga ganon. So, well, it could be part of the plan of Trump na gano'n naman talaga. Maybe it has nothing to do with Netanyahu and things like that, ganyan-ganyan. Pero kasi bakit tarantang-taranta ang US? Oo. Diba? Bakit kayo tarantang-taranta ngayon? Ganon. Tapos parang sunod-sunod yung mga mga blunder ng Amerikano, yung para they do not even want to reveal, they are not very transparent when it comes to the casualties of war. Suddenly, sinarado nila yung info about dun eh. Oo. 'Di ba? Yung ang dami nilang etchos, gano'n. Parang, pwede sabihin mo lang naman yan, ilan namatay? Kung 1,000, di 1,000, sabihin mo. 'Di ba? That's the cost of you doing what you think is right eh. The American people deserve to know that, 'di ba? So dapat hindi yan debate. Kung confident ka na nananalo kayo sa war, 'di ba? You can justify kung kunwari ilan yung namatay sa inyo, ilan yung ano. Well, this is the cost of doing the right thing, 'di ba? Tsaka parang based din doon sa mga moves nila in the recent days and past hours. Parang nag-i-scramble yung buong cabinet ni Trump. They are already in a gamble. Hindi nila alam kung anong They're direction ba. scrambling, Yeah, they're they're scrambling. Oo. Totoo. So yun. So kakaloka. Tama si John, writer. Yung ganun. Ano to? Yung hinagpis natin dito sa Pilipinas, matatapos rin to kasi pabagsak na ang Amerika. We do not even have to lift a finger, ganyan. Kasi naalala ko yan, kasi di ba nga nung para na-frustrate na yung maraming mga Duterte supporters dahil hindi nga nagtatagumpay yung mga rally. Di ba? Yung parang hindi tayo maka-pull off ng rally na talagang makakapanginig ng laman ng mga nasa pwesto, yung mga ganyan ba? Naalala ko yung sinabi nun ni Jen, actually hindi ako masyadong worried eh kasi itong itong administrasyon na to babagsak talaga to kasi politically babagsak siya dahil babagsak yung ekonomiya ng Pilipinas. Sabay din And sa they will be Amerika. hated. Kasabay ng Amerika. So, kapag wala na nagpupondong mga Amerikano sa propaganda nila dito sa Pilipinas, edi wala na rin tayong mga NED-paid group dito, di ba? Ayun. Parang two birds in one stone eh. Oo. Iba ang Muslim, Miss Joey, di yan titigil hanggat di nauubos ang kalaban. Kaya maganda yung discussion dito ni Neo, kaya maganda yung discussion dito ni Prof. Jang. Kasi when he discussed things, yung moral foundation, na-explain niya ng mabuti yung moral foundation ng Iran. Na you do not understand the Iranian psyche. Kasi nga dahil Muslim sila at ganito yung kinembot nila, yung faith nila kung paano nila ina-exercise, ganyan-ganyan. Kasi yung mga Iranians talaga, they believe in martyr. They are very, very huge on martyrdom. At ganyan yung mga Muslim sa totoo lang. Ganyan yung mga Muslim. Which Yung is Miss parang- Joey na overlook ni Trump during nung planning nila. Hindi nila naasahan yun. They overcalculated that side. Oo. Na they are really huge on martyrdom. For them, if you die a martyr, it's an honor. Imagine 98 million na ganun. Oo. So parang yung bansa that doesn't fear anything. Well, Diba?
40 years pa naman na almost 50 years na silang nagtitiis eh. Kumbaga parang nothing to lose sila eh. Ano pa bang Oo. parang ganun yung mindset nila eh. Ano pa bang And they are mawawala sa willing to amin, you know? sacrifice. Oo. And they are willing to sacrifice for their country and for the future generation. So, medyo kakaiba yung mindset ng mga Iranians. And they had been preparing for this for decades. Oo. So, Saka may historical pride din na dala yan eh, since diba they are 1,000-year civilization din. Kumbaga parang isa rin din doon sa dala-dala nilang badge of honor eh. yeah. Oo, ganun. And ayun nga, tapos I think, they covered all the basic the fundamental basis here, like for example, the Iranian defense secretary already confirmed na they are in strategic partnership with Russia. Pagkatapos, the economic ties of Iran and China are also very strong, 'di ba? The economic tie of Iran and China is very very strong na start pa lang nilang sinara yung Hormuz, yung Strait of Hormuz, exempted na yung China. Oo. May ano na Exempted agad na agad yung exemption. China. So, 'di ba, parang yung punang bugso ng pagtataas ng petrolyo, hindi nakasali yung China doon, mga Bex, 'di ba? Ayun, so, Saka parang parang before the impact nakasuot na ng salbabida tong Iran eh. Kumbaga baga yeah. naka-ready na talaga sila, alam na nila yung gagawin nila eh. And yun nga yung problem. Oo. And a lot of people do not realize kasi. Sa totoo lang, kasi di ba parang ang binabalita na parang yung bravado ng Amerika na parang, inuubos na namin ng Iran, kinemi, ganyan. O, ba't hindi niyo pa rin makuha yung Strait of Hormuz? Tsaka ito rin, Miss Diba? Joey. Kung nananalo kayo at dominant kayo dito sa gera na ito, ba't hindi niyo makuha yung Strait of Hormuz? May napanood ako isang parang professor din. Tapos sabi niya, meron part din yung US government na hindi rin na-overlook nila kasi may parang levels of escalations kasi sila na tinatawag eh. So kumbaga, during the time before, 'di ba parang naalala mo noon, inatake ng US yung bunker, yung parang nuclear bunker quote unquote ng Iran. So kumbaga parang pinalabas ng Amerika na decimate na yung nuclear enrichment reserves ng Iran. So kumbaga parang feeling nila panalo na sila. But ang sabi ng professor na yon, ang hindi lang sinasabi ng US government sa public is 2 days before nagkaroon ng parang build up ng mga trucks doon sa same site na kung saan inatake ng Amerika yung site ng Iran na yon. And then parang visible doon sa picture na yon, sa satellite image na yun, na parang naghahakot sila ng mga unknown cargo, which is yung parang suspect nila, yun yung parang uranium na enriched uranium ng Iran na parang 2 days before the attack nilipat na nila somewhere na hindi alam ng American intelligence hanggang ngayon. So kumbaga parang nautakan sila ng Iran, yung Amerika, 2 days before sila umatake, nailipat na nila yung uranium without them knowing nasaan hanggang ngayon. Kaya parang doon pa lang daw sa step down na yun, critical na daw agad yung failure ng Amerika. Parang nawala na sila ng control doon eh. Parang yun yung parang narinig ko doon sa professor na from that point, hindi na nila nakokontrol yung situation. Lalo na ngayon. Ayun na nga. So, anyway, yun ang kwento sa ating barangay. Yun ang kwento sa ating barangay. So, ngayon, ano talaga, yung wala silang choice kundi wala silang choice kundi harapin itong gera na ito na akala nila initially is going to be a short war. Ganun. So, hindi nila na-take into consideration yung tenacity ng Iran, yung ganyan. So, ayun, yung point ko kanina, yung sinasabi ko kanina na ang hindi kasi nare-realize ng iba, yung fact na umaabot yung missiles ng Iran sa Israel, that is a huge moral victory for the Iranians.
Yung umabot yung may umabot lang sa kanila 1, 2 or 3 missile sa Israel. Malaking ano yun, malaking moral victory yun. Doon pa lang yun pa lang yung pinag-uusapan natin. Bakit? Kasi bago makapag-cross yung missiles ng Iran, napakadaming defenses ang dadaanan yan. Sa UAE, sa Bahrain, at saka yung, I think Kuwait rin yata. Saudi. Saudi. And then, Israel. Ang daming mga missiles interceptor ang malulusutan ng missiles ng Iran bago siya makarating sa Israel. Kaso naglaland yung bomba ng Iran sa Israel. 'Di ba? Mission pa. And lumalabas na ngayon yung mga videos at Israel na mismo ang naglalabas ng mga videos na naglaland yung missiles ng Iran sa bansa. And maganda yung accuracy. Oo. So, kumbaga, this is really becoming a serious battle for this for these countries. And well, dito lang tayo sa Gedli. Oo. Dito lang tayo sa Gedli at tayo ay magmatsyag, ganyan. Ayun. Yun Pero natin yun tayo nga, ang susunod na mangyayari. Oo. Pero sa akin yung parang ko na lang, last note na lang natin is yung yun, bantayan lang natin yung gagawin nitong kaibigan ni Bibi Netanyahu. Sa natin. Baka mamaya kung ano propaganda na naman yung ipakalat nila dito sa Pilipinas eh. And then yun nga, bali yung sa naman pala Miss Joe, papadala po ko nung signature dun sa Yes, Manila address. please. Oo, please. Baka by next week kasi magkukulit pa ako ng Yes, signature sa please. Anuhin natin, bahain natin ng signatures ang Supreme Court. Alam nyo, it's really very difficult to convince Supreme Court to act a certain way. And generally, ang Supreme Court, ayaw niya nang inuutusan siya. However, in this case, this is a very, very peculiar case that deals with our sovereignty, deals with the protection even of our own freedom. And let us remind the Supreme Court na sila na lang yung protector of the people na natitira ngayon. 'Di ba? So, kaya talagang let us do something. Magsumamo tayo sa Supreme Court. Let us allow the Supreme Court, let us make the Supreme Court realize that the Filipino people are counting on them. Ayan. So yun, tapos lang before ako mag-end live niyo, mag-ingat kayo sa Israeli propaganda. Grabe. Ilang beses ko nang naranasan to eh. Yung pag nag-share, kasi nag-share naman ako ng video ng sa Iran, yung mga damages sa Iran. Nag-share rin ako ng video ng mga damages sa Israel. Pero pagka nag-share ka ng video ng mga damages sa Israel, ang daming troll, nagtatagalog pa. Ma'am Joey, taga dito ako, hindi yan nangyari, walang ganyan dito sa Israel, hindi yan totoo na yung gano'n, yung parang kahit Israel na yung naglabas ng video. Yun. Kahit Israeli na media na yung naglabas ng video, parang yung parang they do not want to portray Israel as losing. At the losing end, yung ganyan. Battle of perception kasi. Battle of perception. So yun, kaya mag-ingat rin kayo talaga sa mga information na kinukonsume, ganon. And ang sa akin naman kasi, yung claim kasi dito ni Trump na nananalo daw sila, na-debilitate na daw nila ang Iran, wala na raw military capacity, mga ganon, etchos balungos. So parang, di ba di nyo makuha yung Strait of Hormuz? Diba? Di nyo makuha. So, alam mo yun, yung parang, yung mga ganyan kasing very, very reckless statement is actually symptoms of weakened position. Yung nag-aano ka na, nagpipikaking ka na, yung nilalabas mo na yung tails mo para magmukha kang malakas kahit hindi naman. Ganon. Early signs of failure na. Oo. Ayun lang. Sa akin lang, yun lang. Okay na po sa akin.
Thank you. Thank you, Neo. Maraming salamat sa pakikipagchika. Paano mananalo, Miss Joey? Binomba na lahat ng US base dito sa Middle East, sabi ni Cheng Ni. Ayun. Totoo. At saka ang discipline ng Iran, Ito yung sinasabi nila, hindi, ang target lang namin mga assets ng Amerika. Financial, commercial, at saka yung anything that has to do with the Americans. Yun lang bubombayin namin. Diba? Ayun. Ang goal nila is sa third force, tayo maniwala kesa sa dalawang nagbabangayan. Correct. At huwag kayong maniniwala dyan. Actually, yung propaganda na yan, I heard it from, from local media people din. Yung sinasabi, bakit ba ang politika bakit ba ang politika natin ay parang nahahati lang sa Marcos Duterte, ganyan. And they want to make it appear as if that kind of, narrative is senseless, bobo, whatsoever, ganyan. And I would just like to, parang put it in proper context. Okay? Dito sa Pilipinas, demokrasya tayo. Botohan ang labanan dito. Okay? Botohan ang labanan dito. So what does that mean? Ibig sabihin, pipili ka talaga ng tatayo para sa politika mo. At it is inevitable that you are going to choose between two or three or more personalities. Kasi ang gusto mo is yung personality na pinakatatayuan yung politika mo na nahahawig sa'yo. 'Di ba? So therefore, the Marcos Duterte narrative, the Marcos Aquino narrative, it cannot be helped. Yun talaga, that's how the cookie crumbles. Tapos parang sila sasabihin nila, ang pangit naman niya. Wala ka magagawa, yan yung sistema natin. Pangit talaga sistema natin eh. 'Di ba? But they are going to make it appear na as if ang bobo nung ganong klaseng usapan. Ba't magiging bobo yun? Election tayo. Pagka-election, pagka direct democracy tayo, bilangan talaga ng boto yan. So, ibig sabihin, at the end of the day, the conversation is going to be who's who. 'Di ba? Yun talaga magiging usapan dyan. Who's who? Who is representing the people's politics the best? Yun ang magiging usapan dyan. It cannot be changed unless we change our system. 'Di ba? But these people, they try to make it as if, pag ang politika mo ay between sa dalawang nagbabangayan lang na pamilya, pangit yan, bobo yan, kineme. Well, it is really, it's not really very smart. That's for sure. Ang problema, nandito nga tayo sa bobong sistema. Ito yung sistema natin eh. 'Di ba? Di mag-usap tayo about system change, about structural changes, things like that. 'Di ba? But that's a discussion for another day. Ngayon, kung hindi naman kayo nag-uusap about system change or whatsoever, ganyan, ano iniiyak niyo sa Marcos Duterte bangayan? At the end of the day, yan naman talaga ang mauuwi yan. Diyan naman talaga mauuwi yan. Because people can only exercise their power during election. And during election, you really have to choose. Bakit nung Marcos Aquino yung labanan, hindi nyo naman sinasabi na ganyan, di ba? Pero ngayon, sawang-sawa na kayo sa Duterte Marcos na bangayan? Wala pa tayong 6 na taon, Ay, nasa 3 taon pa lang tayo, pagtasawang-sawa na kayo. 'Di ba? Sawa kayo kasi sawa na kayong matalo. Hindi kayo mananalo basta meron Duterte sa balota. Ayun. So, maraming ganyan yung nagpapanggap na nagpapaka-intellectual, na parang, ang pangit naman ng politika natin, nauuwi na lang tayo sa 2 pamilyang nag-aaway sa politika, ganyan. O, bigyan nyo kami ng iba pang kandidato. Pwede naman yan eh. Magbigay kayo ng mas maraming kandidato na viable. O, hindi lang mauuwi sa 2 pamilya yan. 'Di ba? Yung laban sa politika dito sa Pilipinas ay depende sa numbers ng mga kandidatong viable. Ganun lang kasimple. That's the long and short of it. Ngayon, kung gusto nyo palitan yung sistema na yan, pwede naman. Mag-usap tayo about charter change. Mag-usap tayo about other things. 'Di ba? Pwede naman yun. Pero huwag kayo magpaka-ipokreto. Huwag kayo magpaka-plastic.
Nandiyan yung gunting ko. Ay, ito pala. Ayun. Do we even want to stay here? Sa lugar na to na ang pinag-aawayan, pamilya-pamilya? Of course not. We want to talk about policies and whatsoever. Kaso nga lang, ang problema, pagka polisiya ang pag-uusapan namin, no one can best represent the Filipino people but Inday Sara and the Dutertes. Because these are the politicians who listen to people. Diba? So, yun. Yun lang yun yung ano dyan, yun talaga yan. Sino to si KYNX? KYNX, sino ka? Pa-end live na ako eh. Sino ka KYNX? Hello, Dayan po. Sino ka, Dayan? Sige na. Meron kang gusto i-share, Dayan? Habang naglalagay ako ng hydrocolloid na tape. Hello, Dayan. Hello. Ayan. Ano po ang inyong chika? Ano pala ako? Wala, napindot ko lang po siguro kasi nagpa-follow kasi ako sa inyo sa mga nyo eh. Lagi akong nanonood sa mga post nyo. Okay. Sorry So, po napindot. Na-chika lang yung pindot. Okay. O sige. Ma'am Dayan, matulog na tayo ha. Mag-end live na ako. Ayan. Po? Matulog Okay, na tayo. okay. Mag-end live na ako. Ayan. Salamat. Thank you sa Okay. Sige. Salamat. Bye everyone. Tulog na tayo. Sige. Bye. Salamat. Bye. Salamat po.